Magandang araw po sa nakakanood ng video na ito. Ako nga po pala si Aaron S. Ruiz at ang topic natin for our devotion ngayong August 9, 2025 ay tungkol sa primary cost. So, ang buhay no, ng isang tao at ang mga nangyari sa mundo ay may pasimuno or may pakana talaga. No? So, ganun din no, sa mga aksidente no, na kung saan may mga nakabangga, may mga primary cause talaga no dun na nangyayari no, sa ating mundo. So dito no sa Bible meron din tayong tinatawag na primary cause na kung saan ito ay pumapatungkol no na ang Diyos ang may control sa lahat ng mga bagay no, dito sa lupa at talagang hindi iyon mangyayari kung wala sa kanyang kalooban or wala sa kanyang soberanya no. So dito no sa ating devotion, uunawaan natin na kahit yung sufferings na nararanasan natin no, yung even death no, yung mga pain na nararanasan natin sa ating buhay ay ginagamit yun ng Diyos no upang tayo ay maging matatag at para rin no sa kanyang kalooban at sa ikabubuti no ng mundo no. So may mga katanungan diyan no na yung mga masama bang tao ay talagang ay kalooban ba yun ng Diyos no. Pero sa pamamagitan nun 'no, kung ating sasaliksikin talaga, inalaw yun ng Diyos 'no, pero hindi siya talaga yung may pakana nun 'no. Kumbaga yung may tinatawag rin kasi tayong secondary cause 'no, na kung saan ay yung nature yung tao 'no, at yung tao mismo 'no, yung may gusto nun sa kapwa nila 'no. At ayun nga rin 'no, may mga sinasabi rin kay Hitler 'no, sa iba't ibang mga naging mamamatay tao talaga no sa na nag-reign din sa mundong to. So dito no ma mababasa natin sa Genesis chapter 50 verse 20 ang sabi dito, kayo nagnasa ng masama laban sa akin, ngunit inilagay ng Diyos para sa kabutihan upang mangyari ang gaya sa araw na ito upang mapanatiling buhay ang napakaraming tao no. So dito no ay pumapatungkol ito kay Joseph the Dreamer na kung saan dumanas siya ng kahirapan no dahil pinagkanulo siya ng kanyang mga kapatid at ibinenta doon sa mga Ismailita no, dun sa mga tito nila o lolo nila kay Ishmael no, yung mga descendants ni Ishmael. At dito no sa mga dahil nga doon nangyari no na pinahirapan si Joseph the Dreamer, pero at the same time no ginamit yon ng Diyos at inalaw yun ng Diyos no upang maipahayag na na siya ang makapangyarihang Diyos no at maraming nailigtas na mga tao. So doon pa lamang no ay dalawang side na ng kwento yon na may mga paghihirap pero marami ring naman na save na tao no. At ayun nga yung topic natin ngayon na ang ating Diyos na sinasamba ay ginagawa niya ang mga bagay na kahit minsan labag sa loob ng tao no. Pero part yun ng purpose ng Diyos sa mundo no at para maihayag pa ang kanyang kapangyarihan at maluwalhati siya ng mga tao. Ganun din sa Pharaoh no sa panahon ng Egypt, dun kay Moises no na sabi ng Diyos kung nanaisin ko na parang ang sinasabi no kung nanaisin kong patayin ka, mamamatay ka na talaga no, pero sa pamamagitan mo maipapakita ko pa ang aking kadakilaan. So dito no pumapatungkol na ang ano man yung mga nangyari sa ating buhay, may mga hindi man magandang pangyayari, inaalaw yun ng Diyos no upang siguro mapatatag tayo at ginagamit rin ng Diyos no para maipakita pa yung kanyang kapangyarihan sa mga problema ng ating buhay. So ayun lamang po, maraming pong salamat.